Unsaid PH. Dear Unsaid PH, ako pala si Ramil, isang freelance delivery rider, at ito ang kwento ko. Ito ang Unsaid PH, mga kwentong hindi naisulat, mga salitang piniling lunukin, at mga damdaming nanatiling tahimik. Dito nagtatagpo ang alaala, takot, pag-aamin, at mga bagay na hindi kailanman nasabi. Sa gabing tahimik, kapag mag-isa ka, at handa kang makinig, ito ang mga kwentong naiwan. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan kasi kahit ngayon kapag sinasabi ko sa sarili ko na tapos na, parang may kumakapit pa rin. Parang may daliring malamig na nakasuksok sa batok ko, hindi masakit, pero hindi ko maalis. Ang title nito, oo, ang kapal ng dating parang imbentong story lang, ang kapitbahay kong mga engkanto. Pero sa totoo lang, mas gusto ko sana kung simpleng lumipat ako o may kakaiba sa kabila. Kaso hindi ganun yung nangyari. Hindi siya isang gabi lang. Nangyari to nung kalagitnaan ng tag-ulan, nung panahon na ang amoy ng basang lupa parang laging may kasamang kalawang. At yung hangin sa mga eskinita may halong lumot. Lumipat ako sa isang lumang paupahan sa may dulo ng barangay namin sa Quezon Province. Hindi ito yung mga bagong subdivision na may gate at guard. Ito yung lugar na kapag umulan, may mga parte ng kalsada na nagiging ilog na kulay tsokolate. Yung mga bahay, halo-halo. May hollow blocks, may kahoy, may yero na pinagdikit-dikit, tapos may mga halaman na parang sila na yung totoong may-ari ng lupa. Kailangan ko lumipat kasi naghiwalay kami ng live-in ko. Hindi kami nag-away ng malakas. Mas nakakatakot pa nga kasi tahimik. Yung mga ganong paghihiwalay na parang dahan-dahang nauupos, parang kandila sa sulok. Wala kang maririnig na sigawan, wala kang makukuhang malinaw na dahilan. Magigising ka na lang isang umaga, ramdam mo na wala na siyang balak bumalik. At kahit anong pilit mong mag-isip, ikaw lang din yung mauubos. So naghanap ako ng mas mura, malapit sa bayan at hindi masyadong malayo sa mga pick-up point ko. Nakakita ako ng studio type na may sariling CR, manipis na pader, tapos may maliit na bintana na nakaharap sa kabilang bahay. Ang harap ng unit ko pasilyo na sementado. Sa dulo, may gate na laging nakasara paggabi. Yung may-ari si Aling Viring, matanda na pero matalas pa yung tingin. Yung boses niya parang laging may sinisindihan na kandila. Mahina, pero matalim. Sa kabila, sabi niya nung una kong tiningnan yung unit, tinuro niya yung bahay na katapat nung bintana ko. Huwag kang masyadong tumitig, tahimik lang tayo rito. Akala ko normal lang na warning dahil baka may kapitbahay na masungit o may away familya. Tumango na lang ako. Nagbayad ako ng deposito, lumipat ako dala ang isang sako ng damit, electric fan, rice cooker at yung maliit na altar na minana ko pa sa nanay ko. Isang kahoy na may nakadikit na Santo Niño at isang maliit na rosaryo na naging kulay tsaana sa tagal. Unang gabi ko hindi ko paramdam yung takot. Ramdam ko lang yung lungkot. Yung bigat na parang basang kumot sa dibdib. Umuulan noon. Yung tunog ng tatak sa yero parang may kumakatok ng paulit-ulit. Nagluto ako ng instant noodles, kumain sa sahig dahil wala pa akong mesa. Tapos nag-scroll sa cellphone hanggang sa mapagod. Bago ako matulog, napatingin ako sa bintana. Sa kabilang bahay madilim, hindi ko makita ang wala. Pero yung bintana nila may kurtinang maputi. Hindi siya nakadikit sa salamin. Parang may espasyo sa likod. Parang may taong nakatayo sa likod pero hindi lumalapit. Pinagpag ko yung isip ko. Pagod lang, sabi ko. Malungkot lang. Pero sa mga sumunod na araw, napansin kong iba yung katahimikan ng lugar kapag lumalalim na yung gabi. Hindi yung katahimikan na normal sa probinsya na maririnig mo pa rin yung kuliglig o yung aso na biglang tatahol sa malayo. Dito may oras na parang pinipihit yung mundo. Tapos yung hangin magiging mabigat, parang may binubuhat. Bandang 10:00, laging ganon, parang may schedule. At tuwing ganon, tuwing napapatingin ako sa bintana, may ilaw na mamumula sa kabilang bahay. Hindi siya parang bombilya, parang ilaw na dumadaan lang, na parang kandila pero hindi mo makita ang apoy. Minsan nasa taas, minsan nasa baba.
Minsan parang gumagapang sa pader, tapos bigla na lang mawawala. Sa una, inisip ko baka may nag-iinsenso o baka may nag-aaltar. May mga ganun naman, pero ang weird kasi walang ibang bahay sa paligid na nagiilam ng ganun at hindi mo maririnig na may tao. Walang TV, walang radio, walang boses. Nung ikatlong gabi narinig ko yung unang tunog na nagbago sa pagtulog ko. Parang may kumakamot. Hindi sa pinto, hindi sa pader ng unit ko, sa labas. Parang sa kabilang bahay may bagay na kinakaladrag sa sahig. Mabagal, paulit-ulit, na parang may kuko na sumasayad sa semento. Tapos may kasunod na tunog na parang may binubuksan na lata. Yung ting na matinis, tapos tahimik ulit. Napatayo ako at lumapit sa bintana. Ang bintana ko sliding na jalusi, medyo luma. Binuksan ko ng konti, sumilip ako. Wala akong nakita. Madilim pa rin, pero may amoy na pumasok sa kwarto ko. Amoy matamis na bulok, parang hinog na prutas na naiwan sa init tapos hinaluan ng usok ng kandila. Umikot yung sikmura ko, napasara ko agad ang bintana. Kinabukasan, tinanong ko si Aling Viring habang nagbabayad ng kuryente. Aling Viring, sabi ko, casual lang, ano po ba yung bahay sa kabila? Parang wala akong nakikitang tao. Tinignan niya ako. Yung tingin na parang sinusukat niya kung gaano ako kadaldal. Tapos parang hindi niya ayaw sumagot, pero nabuntong hininga din siya. Matagal yan, sabi niya. Noon may nakatira dyan, pamilyang tahimik, hindi nakikihalubilo. Tapos bigla na lang nawala. Hindi umalis na may gamit, basta nawala. May mga nagsabi na umuwi raw sa bundok, may nagsabi na kinuha raw. Kinuha? Tanong ko. Sumangot siya. Huwag ka nang magtanong ng ganyan. Basta kapag naririnig mo sa gabi, huwag mong sasagutin. Huwag kang titingin ng matagal, lalo na kapag may kumakatok. May kumakatok po? Napatawa pa akong konti, parang gusto kong gawing biro. Hindi siya tumawa. May kumakatok. Umuwi ako sa unit ko na mas mabigat ang hakbang. At bilang rider, sanay ako sa gabi. Sanay ako sa madilim na kalsada, sa mga aso na biglang hahabol, sa mga tambay na tititig. Pero yung takot na to iba. Hindi siya yung takot na kaya mong takbuhan. Parang takot na unti-unting pumapasok sa loob ng bahay mo, tapos wala kang mapuntahan. Mula noon, sinubukan kong maging abala. Kumuha ako ng mas maraming booking. Umuuwi ako ng late para diretso tulog. Pero kahit anong pagod ko, dumating yung punto na may mga gabing gumigising ako bago mag-alas 10. Parang may alarm sa dugo ko. At tuwing magigising ako, yun din yung oras na maririnig ko ulit yung tunog. Kamot, kaladrag, yung matinis na ting, tapos minsan may bulong. Hindi yung bulong na malinaw na salita, yung bulong na parang hangin na dumadaan sa mga tuyong dahon, pero nasa loob ng kwarto ko. Yung bulong na maririnig mo sa gilid ng tenga mo, at kapag tinutukan mo ng pansin, mawawala. Kaya ang gagawin ng katawan mo, lalong makikinig. Lalapit ka sa tunog kahit alam mong hindi dapat. Isang gabi napansin ko may kakaiba sa bintana ko. Yung jalusi may bakas ng daliri. Parang may humawak sa labas. Pero nasa second floor kami ng paupahan. Walang hagdan sa labas. Walang pwedeng tumaya sa gilid ng bintana ko. Maliban kung hindi tao. Pinunasan ko agad. Pinilit kong hindi mag-isip. Nagdasal ako kahit hindi ako sobrang relihiyoso. Sinabi ko yung mga natatandaan kong dasal, yung mga tinuro nung bata ako. Ama namin, Ave Ginoong Maria, tapos humiga ako ng nakatalikod sa bintana. Doon ko narinig yung unang katok. Hindi sa pinto, sa bintana. 3 beses, mababaw, parang kuko na tumatama sa salamin. Tok, tok, tok. Hindi ako gumalaw. Naging bato yung katawan ko. Yung alam mong kapag gumalaw ka, mapapansin ka. At sa isip ko paulit-ulit yung sinabi ni Aling Viring, huwag mong sasagutin. Pero hindi natapos doon. Sumunod yung katok ulit. Mas mabilis, mas malapit, parang gusto pumasok. Tapos biglang may tunog na parang may humihinga sa mismong bintana. Yung hininga na may kasamang amoy. Yung matamis na bulok na amoy prutas, na may usok. Napapikit ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakapikit.
Basta alam ko lang tumutulo yung pawis ko kahit malamig. At sa gitna ng mga tunog, may narinig akong parang boses ng babae. Mahina, parang nanggagaling sa tubig. Ramil. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pangalan ko. Hindi ko siya kinakausap, hindi ko binabanggit pangalan ko ng malakas dito. Ramil, buksan mo. Doon ko unang naramdaman yung urge na sumagot. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang may humihila sa lalamunan ko. Parang gusto ng katawan ko na "Ha? O, sino yan?" Pero pinigil ko. Kinagat ko yung dila ko, literal. Lasa ng bakal, lasa ng dugo, para lang hindi ako makapagsalita. Tumigil yung boses, tumigil yung katok, tapos parang may dumaan sa labas. Mabagal, pababa, na parang dumidikit yung balat sa pader. Kinabukasan, nagkasalubong kami ng isa pang umuupa, si Junji, na laging naka-earphones at laging puyat. Sa pasilyo, nagsindi siya ng yosi. "Kuya, naririnig mo ba minsan yung sa kabila?" Hindi niya ako tinignan agad. Humihit siya, saka tumingin, at dun ko nakita yung mata niya na parang laging nakabantay kahit pagod. "Alam mo na," sabi niya. "Narinig mo na." "Ano yun?" "Basta wag kang magpapakita na interesado. Kapag napansin ka, lalapit lalo." "Napansin?" sabi ko. Tumawa siya na walang saya. "May mga nilalang dito na parang kapitbahay lang, parang normal, pero hindi. At hindi mo dapat silang tinatawag sa kung anyong tawag ng tao. Mas lalong hindi mo dapat sinasabing nakita mo sila, kasi parang invitation yun." Umiwas siya. Iniwan ako sa usok ng yosi at sa bigat ng sinabi niya. That week, nagsimula akong mapansin ng mga maliliit na bagay. Yung tsinelas ko, minsan magkaibang pares paggising ko. Yung fan ko, naka-off kahit siguradong iniwan kong naka-on. Yung rice cooker, minsan nakabukas yung tikip kahit hindi ko ginamit. At isang beses, pag uwi ko, may putik sa sahig. Maliliit na yapak, parang sa bata, pero mahahaba ang daliri. Sinundan ko yung yapak, mula sa pinto, papunta sa bintana. Dun natapos. Hinawakan ko yung jalousie. Malamig, basang-basa, parang hinugasan ng ulan kahit hindi naman umulan nung araw na yun. Sa kilid ng frame, may nakasingit na hibla ng buhok. Mahaba, maputi-puti na parang buhok ng matanda, pero mas makapal, parang hibla ng bunot. Tinapon ko. Nag-spray ako ng alcohol sa buong frame. Parang tanga na akala mo madidisinfect yung hindi mo maintindihan. Tapos naglagay ako ng asin sa may bintana, sa may pinto, sa sulok. Ginawa ko lahat ng narinig kong pamahiin kahit hindi ko alam kung totoo. Nagpatugtog ako ng dasal sa cellphone ko. Mahina, parang background. At nung gabong yon, dumating siya ulit. Hindi nakatok, parang pagdikit. Yung salamin ng jealousy, unti-unting nagkaroon ng hamog mula sa labas, kahit mainit yung loob. At sa hamog, may lumitaw na marka ng palad. Hindi siya palad ng tao. Masyadong mahaba, masyadong maraming guhit, parang may sobrang kasuksukan. Dahan-dahang dumilas pababa, nag-iwan ng basa, parang laway. Tapos may boses ulit, mas malinaw, mas malapit, parang nasa loob na ng kwarto ko kahit sa bintana galing. "Ang ingay mo," sabi niya. Hindi galit, parang nagrereklamo lang. "Hindi ka matutulog?" Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kayang magreklamo na parang kapitbahay lang. Pero ganun yung tono, ordinaryong-ordinaryo. At doon ko mas natakot, kasi mas madaling pumasok sa'yo yung bagay na nagpapanggap na normal. Pinatay ko yung phone, tinigil ko yung dasal. Hindi ko alam kung tama, pero parang naramdaman kong ayaw niya ng tunog, ayaw niya ng ingay. Tahimik dapat. Dahan-dahan akong humiga, nakatalikod sa bintana, at pinilit kong maging bato ulit.
May narinig akong parang pagngiti, yung tunog na hindi mo maririnig sa bibig ng tao, parang pag-unat ng balat sa mga ngipin. Kinabukasan, sa labas ng paupahan, may nakita akong dalawang matandang lalaki na may itak at lubid. Akala ko magnanakaw pero hindi. Nakikipag-usap sila kay Aling Viring. Mahina yung boses, pero narinig ko yung ilang salita. May nagrereklamo na naman. Yung umuupa sa taas. Baka nagising na. Huwag nang pakialaman. Nang nakita nila ako, tumigil sila, parang may naputol. Tapos umalis sila na hindi ako tinitignan. That night, nagsimula akong umalis. Nag-book ako ng ride papuntang bayan, nagpa-late meal ako, tumambay sa 24/7 na karinderya na bukas pa. Nanonood ako ng TV, kunyari normal lang. Pero kahit nasa maliwanag ako, ramdam ko yung bigat sa batok ko. Parang may nakasangit. Bandang 12:00, umuwi ako. Tahimik yung pasilyo, sarado yung gate, umakyat ako sa hagdan, dahan-dahan kasi ayokong mag-ingay. Pagdating ko sa unit ko, may nakita akong kakaiba sa ilalim ng pinto ko. Liwanag. Hindi ko iniwan ng liwanag na bukas. Sigurado ako. Lingon ako sa paligid. Wala namang tao. Tahimik yung ibang unit. Wala akong narinig na TV. Binuksan ko yung pinto. Yung loob ng kwarto ko, amoy matamis na bulok. Mas malakas kaysa dati. Parang may prutas na binuksan at pinabayaan. Parang may alak na panis. At sa gitna ng kwarto, nakaupo yung upuan ko. Yung monoblock na hiram ko lang kay Aling Viring, nakatapat sa bintana. Parang may nanonood sa bintana habang wala ako. Sa sahig, may tubig. Hindi baha. Tubig na parang galing sa balon. Medyo malansa, may amoy lupa, may mga bakas ng daliri sa basa. Parang may gumapang. Doon ko nakita sa may altar ko. Yung Santo Niño, nakatalikod. Hindi siya nakaharap sa akin. Nakaharap siya sa bintana, parang pinapaharap siya sa kabila. At yung rosaryo, nakalawit, parang may humawak at binitawan. Hindi ko na kinaya. Kinuha ko yung Santo Niño, binalik ko sa harap, tinayo ko ulit yung altar. Tapos doon ko narinig yung boses, hindi sa bintana, kundi sa mismong likod ko, malapit sa tenga ko. Ang tigas mo, sabi niya. Parang nakikipaglaro lang. Hindi ka naman taga rito. Nanlamig yung buong katawan ko. Hindi ako lumingon kasi may isang parte ng utak ko na sumisigaw. Kapag lumingon ka, tapos nakita mo, hindi ka na makakaalis. Humakbang ako papunta sa pinto. Hindi tumatakbo. Dahan-dahan parang ayokong mag-alarma. Pagkahawak ko sa doorknob, biglang bumigat yung hangin. Parang may kamay na humawak sa dibdib ko mula sa loob. Dito ka. Bulhong niya. Dito ka lang. Hindi ko alam saan nanggaling yung lakas ko, pero binuksan ko yung pinto at lumabas ako. Hindi ko sinara. Bumaba ako ng hagdan halos madapa. Umulan. Malakas. Yung mga ilaw sa labas kumikislap. Tumakbo ako papunta sa unit ni Aling Viring sa baba. Kinatok ko, paulit-ulit. Pagbukas niya, nakita niya yung mukha ko. Hindi na siya nagtanong kung anong nangyari. Parang alam na niya. Narinig ka, sabi niya mahina. Nakapasok na. Paano? Paano po? Halos hindi lumabas yung boses ko. Pinapasok niya ako sa sala niya. Amoy katul. May mga nakasangit na bawang sa kusina, may asin sa mga sulok. Umupo ako sa sahig, nanginginig, parang bata. Huwag kang umuwi muna. Magpahinga ka rito. Anong meron sa kabila? Tanong ko. Iyak na ako, pero hindi yung iyak na malakas. Yung iyak na parang napipiga lang. Tinignan niya ako ng matagal, tapos parang napilitan. May mga hindi tao, sabi niya. May mga naninirahan sa mga bakanting lugar, sa mga lumang bahay, sa mga puno na hindi pinuputol. Kapag may nagtatayo ng bahay, minsan natatabunan yung daanan nila. Kapag may bagong dumarating, minsan kinikilala. Kinikilala? Ulit ko. Sinusubukan. Tinitignan kong mahina.
Tignan niya yung bintana ng sala niya. Parang hindi niya ayaw na marinig siya. Kapag sumabot ka, kapag nagpakita ka ng takot, kapag nagpakita ka ng interes, mas lalong kakapit. Kaya po ba, parang kapit? Nanginginig akong sabi. Tumanggo siya. Kapag pinagbuksan mo, kahit isang beses lang, parang sinabihan mo silang, pwede. Hindi ko maaalala kung nakatulog ako sa bahay ni Aling Viring. Ang naaalala ko lang, bandang madaling araw, nagising ako sa tunog ng ulan na humihina. Tapos may narinig akong katok sa bintana ng sala niya. 3 beses. Tok, tok, tok. Nakita ko si Aling Viring na biglang bumangon, kumuha ng asin, nagwisik sa bintana ng hindi lumalapit. Hindi siya nagsalika. Hindi siya tumingin sa labas. Tapos nagdasal siya ng mahina. Halos walang tunog. Tumigil yung katok. Pag umaga, bumalik ako sa unit ko kasama siya at si Junji. May dala silang walis tingting at isang maliit na bote na may laman na parang tubig na may dahon. Hindi ako tinanong ni Junji. Tahimik lang siya, pero yung kamay niya may hawak na rosaryo. Pagpasok namin sa unit ko, wala na yung amoy. Pero may isang bagay na mas nakakapanghina. Yung asin na nilagay ko sa bintana, wala na. Parang tinunaw, parang sinipsip ng hangin. Sa sahig, may manipis na guhit ng puti na parang pinaglaruan lang. Tapos yung bintana ko, may maliit na marka ng kuko sa kahoy na frame. 3 guhit, parang tali. Pinunasan niya Aling Viring yung bintana gamit yung dahon-dahon. Nagwisik siya ng tubig sa 4 na sulok. Sinabihan niya ako na huwag mag-iiwan ng pagkain sa gabi, huwag maglalagay ng salamin na nakaharap sa bintana, huwag nabubusan ng bintana pag 10:00 pataas, at huwag sasagot kahit papangalan ko yung tawagin. Paano kung tawagin ulit? Tanong ko. Gawin mo yung ginagawa ng mga tao noon, sabi niya. Magpanggap kang hindi ikaw, magpanggap kang hindi mo narinig, at kung kaya mo, umalis ka na rito. Gusto kong umalis, pero hindi ganun kadali. Wala akong perang panglipat agad, at sa isang parte ng utak ko, may maliit na boses na nagsasabing baka sinusubok lang ako, baka kapag nagtagal, titigil din. Parang relasyon din, di ba? Kapag tumagal ka sa sakit, minsan akala mo normal na. Kaya nanatili ako. At doon naging mas personal yung nangyayari. Isang gabi, habang naglalaba ako sa maliit na batya sa CR, narinig ko yung boses ng ex ko. Yung boses niya na alam ko. Yung boses na marunong manglamig kahit hindi sumisigaw. Ramil, sabi niya, parang pagod. Buksan mo. Napatigil ako. Nanindig balahibo ko kasi yung boses niya, hindi ko naririnig dito. Wala siyang dahilan para pumunta, pero yung tono, yung paraan niyang pagbigkas ng pangalan ko, eksaktong-eksakto. Lumabas ako ng CR. Dahan-dahan. Yung tunog galing sa bintana. Sa kabilang bahay. Ramil, ang tagal mo. Bakit mo ako iniwan? Alam kong hindi siya yon, pero yung katawan ko sumasakit yung dibdib. Yung mga alaala bumabalik. Yung mga bagay na gusto kong marinig noon, ngayon ko naririnig. Parang binubuksan yung sugat ko tapos nilalagyan ng asukal. Lumapit ako sa bintana, hindi ko namalayan. 1 hakbang, 2. Ramil, sabi niya ulit, mas mahina. Parang umiiyak. Dito ako. Huminto ako. Naalala ko yung sinabi ni Aling Viring, huwag sasagot kahit pangalan mo yung tawagin. Huwag magpapakita na interesado at ang pinaka-importante, huwag lalapit. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa altar ko. Kinuha ko yung rosaryo, hinawak ko ng mahigpit. Nagsimula akong magdasal ng hindi malakas, pero sapat para marinig ko ang aking boses.
At sa pagdadasal ko, narinig ko yung boses na yun na unti-unting nagbabago. Yung iyak, naging tawa. Yung tawa naging parang pag-ubo. Tapos naging tunog na parang may kumikiskis na bato sa bato. Sabi na ibang boses, hindi na siya. Marunong ka na. At biglang may kumapit sa bintana. Malakas, parang may buong kamay na dumagan sa salamin. Nanginginig yung jealousy, yung frame umuungol, parang bibigay. Pinatay ko lahat ng ilaw. Hindi ko alam kung bakit. Parang instinct. Kapag madilim, baka hindi nila ako makita. Pero sa madilim, mas maririnig mo sila. Mas mararamdaman mo sila. Doon ko narinig yung pag-ikot sa labas ng unit ko. Parang may paa na dumadaan sa pasilyo. Pero hindi normal na paa. Parang may kinakaladkad. Parang may buntot na sumasayad. Tapos tumigil sa pinto ko. At may katok. Sa pinto na. Tok, tok, tok. Mabagal. Parang sigurado siya na nandito ako. Ramil, sabi niya sa pinto. Hindi na boses ng ex ko. Hindi na rin boses ng babae. Parang maraming boses na nagpatong-patong boses, parang choir na mali ang tono. Lamil, buksan mo. Hindi ako gumalaw. Umupo ako sa sahig, likod sa pader, hawak ang rosaryo. Parang bata ulit. Hindi ko alam kung ilang minuto yon pero ang katok hindi tumigil. Minsan humihina, minsan lumalakas, minsan parang kuko, minsan parang knuckles, minsan parang hulo na dumadampi sa pinto. Hanggang sa biglang tumigil lahat. Yung katahimikan ng mas nakakatakot. Kasi sa katahimikan, parang may nangyayaring hindi mo naririnig. Dahan-dahan akong tumayo. Lumapit ako sa pinto pero hindi ko binuksan. Sumilip ako sa maliit na siwang sa ilalim. Wala akong makita. Madilim. Tapos may nahulog sa labas. Parang maliit na bagay na gumulong hanggang sa pinto ko. Narinig ko yung tok ng bagay sa kahoy. Sumilip ako sa pihol. Wala kaming pihol. Kaya ang ginawa ko, lumuhod ako, tumingin sa ilalim ng pinto. May anino. Hindi siya anino ng tao. Masyadong mababa. Parang nakadapa. At may nakita akong mata na kumikislap sa dilim. Hindi pula, hindi watis. Parang basa lang. Parang mata ng hayop na tinamaan ng ilaw. Pero wala namang ilaw. At may boses ulit, sobrang lapit, parang nakadikit sa pinto. Ang init dito, sabi niya, palabasin mo ako. Doon ko naintindihan yung isang bagay, hindi sila laging pwedeng pumasok. Kailangan nilang ng dahilan, kailangan nilang ng oo, kailangan nilang ng pagbukas. Kaya hindi ko binuksan. Kahit gusto kong tumakbo, kahit gusto kong sumigaw, kahit gusto kong tawagin si Aling Viring, hindi ko binuksan. Umatras ako, umupo ako sa sulok, natulog ako nang hindi ko alam kung paano. Pagising ko, umaga na, tahimik, parang normal. Pero pagtingin ko sa pinto, may basa bandang ibaba, parang laway na natuyo, at sa labas, sa pasilyo, may mga bakas ng puti, papunta sa hagdan, tapos pababa. Hindi ko na pinatagal. Tinawagan ko yung kaibigan ko sa bayan. Nakisuyo akong makitulog kahit ilang araw. Nag-impake ako ng mabilis. Hindi ko na kinuha lahat. Iniwan ko yung ibang gamit. Ang kinuha ko lang damit, charger at yung altar. Paglubas ko sa unit, napatingin ako sa bintana sa huli. Parang tanga. Parang gusto kong malaman kung may nakatingin sa akin. At sa kabilang bahay, may kurtina pa rin. Puti, hindi gumagalaw. Pero may bakas sa likod ng kurtina, parang may mukha na nakadikit. Hindi ko makita yung features, pero alam mong mukha. Alam mong may ilong, may bibig, at parang numiti. Bumaba ako nang hindi lumilingon. Nakalipat ako sa bayan. Mas maingay, mas maliwanag, mas maraming tao. Akala ko mawawala. Akala ko tapos na. Pero hindi pala ganun ang kapit. May mga gabi na bandang 10:00, biglang bumibigat yung hangin sa kwarto o.
Yung electric fan parang hindi na nakakaabot yung angin sa balat ko. Yung ilaw parang humihina. At may maririnig akong katok sa bintana. Kahit nasa second floor din ako, kahit may grills na bakal, kahit walang pwedeng umakyat. Tok, tok, tok. May mga gabi hindi katok. Minsan yung tunog ng kuko sa screen, minsan yung tunog ng ting na matinis, parang lata. Minsan yung bulong na parang hangin. At minsan, tatawagin nila ako gamit ang boses ng taong pinaka-namimiss ko, o pinaka-kinakatakutan ko, o pinaka-nagkulang sa akin. Ramil, sasabihin nila, parang normal lang, parang kapitbahay lang. Buksan mo. Hindi ko binubuksan, hindi ko sinasagot. Pero may mga gabay na napapahawak ako sa doorknob, hindi ko alam kung bakit. Parang may sandaling nalilimutan ng katawan ko yung mga rules. Parang gusto kong tapusin na yung kaba, kahit alam kong pag binuksan ko, hindi matatapos. Lalo lang magsisimula. Ang mas masama, napansin ko yung mga kapitbahay ko ngayon, paminsan-minsan tumitingin sa akin ng matagal. Yung tipong parang gusto nilang sabihin pero ayaw. Isang beses, yung tindera sa baba, biglang nagtanong ng walang context. "Kuya, galing ka ba sa may dulo ng barangay, dun sa lumang paupahan?" Tanong niya habang inaabot ang sukli. Napatigil ako. "Bakit po?" Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa leeg ko. Parang may nakita siya. Tapos, sinabi niya, mahina, parang ayaw niyang marinig ng iba. "May bakas ka." "Anong bakas?" "Parang may humawak." Pag-akyat ko sa kwarto, tumingin ako sa salamin. Sa batok ko, may 3 manipis na guhit, parang kuko. Hindi siya sugat na sariwa, parang lumang marka na biglang lumitaw. At nung hinawakan ko, malamig, basang-basa. Doon ko naisip yung isang bagay na hindi ko gustong aminin. Baka hindi lang ako ang pinuntahan nila. Baka sinundan nila ako kasi may dala akong something. Baka yung pagiging basag ko noon, yung pagiging mag-isa ko, yung pagiging tahimik ko sa sakit, yun yung naging pinto. At ngayon, kahit saan ako pumunta, dala ko yung pinto sa loob ko. Kaya ngayon, kapag may naririnig kayong katok sa bintana na hindi tugma sa taas ng bahay ninyo, kapag may amoy kayong matamis na bulok sa gitna ng gabi, kapag may boses na tumatawag sa inyo gamit ang boses ng taong pinakakaya kayong pasunurin, huwag nyo sanang isipin na may tao lang sa labas. Huwag nyo sanang isipin na curiosity lang yan. Kasi yung iba, hindi naghahanap ng gulo. Naghahanap sila ng sagot. Isang oo, isang pagbukas, isang pagtingin ng matagal. At kapag binigay mo, kahit isang beses, hindi na sila kapitbahay lang. Hindi na sila nasa kabila. Nasa loob na sila ng mga routine mo, ng mga gabi mo, ng mga pangalang binimbulong mo sa dilim. At ang pinakamahina, yung pinakatahimik mong parte, doon sila kumakapit. Kung nararamdaman mong bumigat ang dibdib mo habang nakikinig, normal lang iyon. Hindi lahat ng takot ay biglaan. Minsan, dahan-dahan itong pumapasok parang alaala na matagal mo nang iniiwasan. Maaari kang huminto anumang oras. Maaari kang huminga. Hindi mo kailangang tapusin kung hindi ka handa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang hindi sumagot. Hindi ko alam kung isang gabi, sa sobrang pagod, sa sobrang lungkot, sa sobrang tahimik, bigla na lang akong mapapabulong na, "Sino yan?" At doon na magsisimula yung hindi ko na kayang isalaysay. Ang alam ko lang, may mga gabi na gumigising ako na bukas yung bintana kahit sinara ko. May mga gabi na nakatalikod yung Santo Niño ko kahit inayos ko. May mga gabi na may upuan na nakaharap sa bintana kahit hindi ko inilagay. At sa tuwing 10:00 na, may parte ng hangin na bumibigat. Parang may dumarating na hindi mo nakikita, pero alam mong kilala ka. Kaya kung may isang bagay akong maiiwan sa'yo, hindi siya payo na magdasal lang o mag-asin lang. Hindi rin siya tapang, kasi minsan, wala talaga. Ang maiiwan ko sa'yo, yung simplang babala.
Huwag mong buksan ang mga pinto na hindi mo naman sinara. Huwag mong sagutin ang tawag na hindi mo naman hinihintay. At higit sa lahat, kapag may kapitbahay kang tahimik na masyadong tahimik, kapag may bahay sa kabila na parang laging nakatingin, huwag mong subukang punan ng kwento yung katahimikan. Kasi may mga katahimikan na may nakatila. Kung may bahagi ng kwentong ito na parang pamilyar, hindi ibig sabihin na pareho tayo ng eksperyensya. Minsan, pareho lang tayong may mga bagay na hindi natin nasabi. Mga salitang piniling itago, mga damdaming hindi nabigyan ng pangalan. Salamat sa pakikinig. Ito ang Unsaid PH. Hanggang sa susunod na katahimikan.